Kaibigan, alam mo bang hindi lahat ng pagpatay ay pare-pareho ang krimen sa ilalim ng batas ng Pilipinas? Ito ay depende sa relasyon ng biktima sa suspect at sa paraan ng pagpatay nito. Maaari rin ang kaso ay parricide, homicide, o kaya ay murder. Teka lang, ano nga ba ang pagkakaiba ng tatlong ito? At ano nga ba ang mga parusang kaakibat ng bawat isa? Gusto mo din ba malaman? Tara, alamin natin sa video na ito. Sa ilalim ng Revised Penal Code ng Pilipinas, ang pagpatay sa kapwa-tao ay kabilang sa crimes against persons, particular sa Chapter 1 o Destruction of Life. Ngunit, hindi lahat ng pagpatay ay iisang krimen lamang. May iba't ibang uri ito at depende ito sa mga pangyayari at relasyon ng biktima sa akusado. Ang unang krimen ay parricide. Ayon sa Article 246 ng Revised Penal Code, ang parricide ay nangyayari kapag pinatay ng isang tao ang kanyang ama, ina, anak, ninuno, apo, o ang kanyang legal na asawa. Ang mga elemento ng parricide ay: una, may namatay na tao. Ikalawa, ang pagkamatay ng tao ay dulot ng akusado. Pangatlo, ang pinatay ay ama, ina, anak, ninuno, apo, o legal niyang asawa. Halimbawa na lamang, pinatay ni Pedro ang kanyang legal na asawa dahil sa matinding pagtatalo nila. Dahil may umiiral na legal na relasyon bilang mag-asawa, maaring pumasok ang krimen na parricide. Ang parusa nito ay reclusion perpetua. Importanteng paalala para sa inyo. Sa krimen na parricide, napakahalaga ng relasyon ng biktima at ng akusado. Kung ang pinatay ay live-in partner lamang at hindi sila kasal, hindi maaaring maging parricide ang kaso nito. Sa kabilang dako, ang ikalawang krimen ay homicide. Ayon sa Article 249 ng Revised Penal Code, ang homicide ay simpleng pagpatay sa kapwa-tao na walang kasamang qualifying circumstances na matatagpuan sa mga elemento ng krimen na murder, at hindi rin sakop ito ng krimen na parricide. Halimbawa na lang ulit, habang nagiinuman, nagkaroon ng mainitang pagtatalo sina Pedro at Juan. Dahil sa galit, sinuntok at sinaktan ni Pedro si Juan hanggang sa mamatay ito. Kung walang treachery, evident premeditation o iba pang qualifying circumstances, ang krimen ay homicide. Parusa kaakibat nito ay reclusion temporal. Ikatlo, murder. Ayon sa Article 248 ng Revised Penal Code, ang murder ay mas mabigat na uri ng pagpatay dahil may kasamang qualifying circumstances. Ilan sa mga halimbawa nito ay treachery o pananambang. Ikalawa, evident premeditation o maingat na pagpaplano sa krimen. Ikatlo, abuse of superior strength. Pangapat, paglalagay ng lason sa pagkain o inumin ng biktima. Ikalima, pagsasagawa ng krimen kapalit ng bayad o premyo. Ang mga halimbawang ito ay ilan lamang sa mga elemento ng qualifying circumstances na nakalagay sa krimen na murder. Halimbawa, may lihim na galit si Pedro kay Juan, kaya lihim niyang nilagyan ng lason ng inumin ni Juan. Hindi alam ni Juan na may lason ng kanyang iniinom at wala siyang pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili. Dahil dito, ang krimen ay murder. Ang parusa kaakibat nito ay reclusion perpetua. Madali lang tandaan, kapag parricide, pinatay ang ama, ina, anak, ninuno, apo, o legal na asawa. Kapag homicide naman, ito ay simpleng pagpatay lamang na walang halo o kasamang qualifying circumstances. At kapag murder naman, ito ay pagpatay na may qualifying circumstances. Ngayon, alam na ninyo ang pagkakaiba ng parricide, homicide, at murder. Mas magiging maingat tayo sa pag-unawa sa ating mga batas. At kung may nais pa kayong malaman tungkol sa criminal law o criminology, paki-comment na lamang sa comment section. At huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow ang page na ito para sa mas marami pang educational videos tungkol sa batas ng Pilipinas.
Yun lamang, maraming salamat po sa panonood at may God bless you all. Keep safe.